Mr. President, the decision of the Supreme Court did not dwell on the intrinsic merits of the impeachment complaint filed against the Vice President. It zeroed in merely on the procedures and the processes taken by the House of Representatives. To repeat, it declared the whole impeachment complaint constituting the articles of impeachment to be unconstitutional, violative of due process, void ab initio. Simply because the rules of procedure in impeachment proceedings in the House of Representatives were never followed. And they violated the one-year ban on multiple impeachment complaints as prescribed under Article 11, Section 3, Paragraph 5, which says that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a period of 1 year. Napakasimple po ng sinasabi doon, Mr. President. No impeachment proceeding should be initiated against the same person more than twice within a period of 1 year. Ilan po ang impeachment proceedings, impeachment complaints na ipinail ng House of Representatives? 4 po eh. The first one started in December 2. Sumunod po December 4. Meron pang sumunod ng December 19 hanggang sa umabot po ng February 5. Yun nga pong ipinangangalandakan na impeachment complaint which was signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Nasunod po ba? Nasunod po ba ang tuntunin ng House of Representatives? Noon pong nag-require ang Supreme Court, Mr. President, tinanong po yung House of Representatives in connection with the 2 petitions filed by several parties before the Supreme Court. One of the items required by the Supreme Court is for the House to give the status of the first 3 complaints filed. Ano po ang sagot ng House of Representatives? Yun daw pong unang 3. The one filed in December 2, December 4, and December 19 were all archived. Nasaan po sa rules ng House na yun pong mga impeachment complaints na ipa-file ay archive? Wala po. Pwede po bang ipakita yung slide na kung saan ay makikita natin ano po ba ang proseso kapag may nag-file na isang impeachment complaint? Ayan po yung Rule 2. Ang sinasabi po sa Rule 2, Mr. President, hindi sa Rule 3, sa Rule 3. Rule 2, Section 3. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Bakit hindi po nasunod ang tuntunin na ito, Mr. Speaker? Kailan po ni-refer ng Secretary General sa opisina ng Speaker yung impeachment complaint dated December 2, 2024? Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint na i-file ng December 4? Wala po silang sagot. Kailan po ni-refer ng Office of the Secretary General yung impeachment complaint that was received on December 19? Wala po silang sinasabi. Kapag titingnan po natin ang sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives, ang sabi po nila, the Secretary General diligently referred simultaneously all the impeachment complaints to the office of the Speaker on February 5, 2025. Immediately po ba yan, Mr. Speaker? December 2, December 4, December 19, at isinama po yung February 5, all of them were simultaneously referred to the office of the Speaker on February 5. 2 buwan po ang kanyang ginugol para lang i-refer sa office of the Speaker. Ano po ang immediate doon? Wala po. Wala po silang sinunod.
Wala silang ni-repair at ni-repair nga po, delayed. Nung ma-repair po, ang sabi po ng Solicitor General, the 4 impeachment complaints were included in the order of business doon po sa session number 36. You will note, Mr. Speaker, hindi po niya ibinigay bilang annex yung order of business in section number 36. Ang kanya pong ipinakita ay yung journal number 36. Bakit po? Sapagkat hindi totoo na yung 4 na impeachment complaints were included in the order of business. Mr. President, I have a copy of the order of business, session number 36. And I will deposit a copy to the Office of the Senate Secretary for everyone to see and examine for themselves kung talagang in-include nila sa order of business. Wala po. Saan po nila in-include? Doon sa journal. Iba po yung journal sa order of business. Alam po niyo kung bakit lang nalagay sa journal, Mr. Speaker? Idinagdag po nila as additional reference of business. That is not the requirement of the Constitution. Pwede po ba nating makita yung slide, ano yung sinasabi po ng Constitution? A verified complaint for impeachment may be filed by the member of the House, blah, blah, blah. Ang sinasabi po rito, iba yun. Hindi po yun. Sorry po. Nakalagay po, in-include sa 10th session day. Yun po yung section number 36. Hindi po totoo yun. Ilang violations na po? Kanina po, in-archive po yung tatlong violations. Hindi po ni-refer sa Committee on Justice. Pangatlong violation. 6 na po. Ngayon sinasabi po, in-include po sa order of business. Hindi rin po. 3 violations na naman. 9 na po. At sabi po nila, yung session 36 is the 10th session. Hindi po. Bilangin po natin yung December 2. That was the date when the first complaint was filed, endorsed, and received by the Office of the Secretary General. December 2 is session number 26. Mr. President, bilangin po ninyo yung session number 26 up to session 36 na sinasabi ng Solicitor General. Yun po ang 11th session. That was not the 10th session. Ang 11th session is session number 35. Just for the record, Mr. Speaker. So ilang violation na po yan? Balikan po ninyo yung Rule 2 na nandyan po sa slide, Mr. Speaker. Ano po yung mode of initiating impeachment? Ganito po ang sinasabi ng rule of the House of Representatives. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee of Justice. Ito po yung Sereno versus, Francisco versus House of Representatives. Verified complaint for impeachment filed by any member of the House of Representatives, i-refer po sa Committee on Justice. Verified complaint filed by any citizen upon a resolution endorsement by any member thereof, i-refer po sa Committee on Justice. A verified complaint or resolution impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House, i-refer din po sa Committee on Justice. Bakit po ang ginawa nila nung makakuha sila ng higit sa 1/3, dali-dali po nila ang tinransmit sa Senate? Ang pagkakakala po nila, Mr. Speaker, sapagkat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan in Section 14 sinasabi po endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by 1/3 or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i-refer sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-refer din siya sa Committee on Justice, but they never did. Mr. Speaker, Mr. President. So ilang violations na po ito?
You cannot use Section 14 in isolation of Section 2. Hindi po pwede yun. Binigyan po ba ng discretion, Mr. President? Was the House given the discretion to select, to withhold and select from among the 4 impeachment complaints, which will be the one to be transmitted in the Senate in derogation of the 1-year ban rule? Wala po silang discretion. Kung sila po mismo ay hindi sumusunod sa tuntunin, bakit po ngayon ay napakarami pong nagsasalita na parang akala mo ay ang Supreme Court pa ang nagkasala, ang nagkamali. Samantalang ito po, napakasimple po ng tuntunin, hindi kailanman sinunod. Even the 10th session day na sinasabi nila, 11th session day nung ilagay po nila sa order of business, sabi nila. They never included them in the order of business. Wala. Nasa akin po yung kopya. Ano ba po ang pagkakamali? Mr. President, ipakita po natin yung last page ng impeachment complaint. Pakita po sa slide. Ayan po, Mr. President. Subscribed and verified before me